Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At lumipas ang isang araw. Ngayon ay makikita ang dalawang lalaki sa harap ng Poison Hall ng Xuanyuan Kingdom at napasabi ang isa na nandito na raw sila. Maya-maya pa ay lumabas ang isang guard at sumigaw na sino raw ba itong nagtangka na maglakad dito sa Poison Hall. At makikita nga na ang isang lalaki pala ay ang Grand Elder at nagpakilala siya na 3-star Beast Tamer na nagmula sa Beast Hall ng Xuanyuan Kingdom at siya raw ay si Elder Wei Yuking, naparito raw siya upang hanapin ang isang kaibigan. Nagtaka naman dito ang lalaki at nagtanong kung sinong Poison Master daw ba ang hinahanap nito. Maya-maya pa ay makikitang si Siyang pala yung isa. Tinanggal niya ang talukbong niya at nagsabing nandito raw sila upang hanapin si Gumo. Hindi niya raw alam kung nandito ito ngunit kung nandito daw ito pakiusap tawagin daw nila ito. Nagulat naman dito ang lalaki at napatanong kung ang hinahanap daw ba nila ay ang Poison Hall Master na si Master Gumo. Nagulat naman dito ang dalawa at napatanong ang elder sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari. Kahit pa raw inutusan siya ng Pavilion Master upang sumama na hanapin ang kaibigan ni Zhang Zuan ang akala niya raw ay isa lang itong hindi kilala na Poison Master. Ngunit hindi niya raw inaasahan na ito pala ay isang Hall Master. Tumalon ang lalaki at nagsabing maaari daw bang magtanong kung bakit nila hinahanap ang Hall Master. Napamura naman ang dalawa at napatanong sa kanilang isip kung bakit daw ba ito bumaba. Binulungan naman ni Siyang ang sarili niya na wag dong magpanik. Matagal na raw siyang nasa tabi ng kanyang master, nakita niya na raw ang lahat ng bagay. Ito raw ay isa lamang Poison Hall Master, kayang-kaya niya raw ito at sinabi niya sa lalaki na sabihin daw nito kay Gumo na nandito ang Uncle Siyang niya at pumunta raw ito ngayon din. Hindi naman makapaniwala ang Grand Elder sa nangyayari. Isang araw bago ang pangyayari ay sinabi ni Zhang Zuan sa dalawa na si Gumo daw ay mag-aaral ng kanyang master kaya parang pamangkin niya na raw ito. At sinabi niya kay Siyang na pumunta raw ito at hanapin si Gumo. Mayroon pa raw siyang bagay na kailangang asikasuhin sa loob ng 2 araw kaya hindi raw siya makakalabas. Sinabi naman ni Siyang na matagal na raw siyang naglilingkod sa kanyang master kaya kahit hindi pa raw sila magkapantay ng status nito siguradong kapantay niya raw ang iyang master. At dahil sa ang tao daw na yon ay pamangkin ng iyang master ibig sabihin daw junior niya lang ang taong yon. At napatawa si Siyang sa kanyang isip at napasabi na bilang senior ni Gumo, hindi raw ba't mas madali na ipatawag niya na lang ito upang tumulong. Isa pa bilang senior nito dapat mayroon na rong nakahanda na iba't ibang uri ng karne at alak na naghihintay sa kanya doon. Ngunit umubo si Zhang Zuan at nagsabing ang Poison Hall daw ay hindi isang ligtas na lugar. Kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang? Bibigyan niya raw si Siyang ng kaunting bahagi ng kanyang true essence. Sa ganoong paraan daw walang mangyayaring masama sa kanya kapag nalason siya doon. Kaya nilagay na ito ni Zhang Zuan sa katawan ni Siyang at napasabi sa kanyang isip na sa personality daw na mayroon itong si Siyang siguradong masasangkot daw ito sa lahat ng uri ng panganib doon. Kaya mas maigi raw na bigyan niya na lang ito ng kaunting bahagi ng Heaven's Path True Essence upang maprotektahan ito sa lahat ng uri ng mga poison na mas mababa sa superior grade. Sinabi naman ni Hall Master Sai na ang Poison Hall daw ay isang napakadelikadong lugar kaya iniisip niya raw na pasamahan si Siyang kay Elder Wei. Sa ganoong paraan daw magiging mas ligtas sila. Sumang-ayon naman dito si Zhang Zuan. At bumalik na ang eksena sa kasalukuyan. Sinabi ng isa na ano raw ba ang pinagsasasabi ng lalaking ito at sinabi naman ng isa na sino raw ba ang idiot na ito. Sinabi pa ng isa na ito raw ay nonsense mukhang gusto na rong mamatay ng taong ito. Ngunit sinabi lang ni Siyang na umalis na raw ito at kunin si Gumo ngayon din at wag na raw itong magsanhi pa ng gulo. Dahil kapag nainis daw nila siya baka utusan niya raw ang Gumo Kid na yon upang durugan ang lahat ng mga buto sa katawan nila. Makikitang tumatawa si Siyang ngunit mapapansin din ang pangangatag ng mga binti nito. Gumo Kid,
Sambit naman ng Grand Elder sa kanyang pagkagulantang at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari sa butler na ito. Hindi pa raw ba seryoso para sa kanya ang bagay na ito? Kapag nagpatuloy pa raw ito ng ganito siguradong mananatili daw sila rito ng buong araw. Maya-maya pa ay may dumating at nagtanong kung ano raw ba ang nangyayari. Nagulat naman ang lalaki nang makitang ito pala ay si Poison Master Waxy at nagsabing sakto lang daw ang pagdating nito. Kiniklaim daw ng taong ito na siya ay uncle ni Hall Master Gumo. Si Waxy pala ay mag-aaral ni Gumo at nagtaka siya sa kanyang narinig. Hindi niya pa raw naririnig mula sa kanyang guro na may relatives pa pala ito. Kaya nagsalita siya at sinabi kay Siyang na siya raw ay si Poison Master Waxy, at si Master Gumo ay ang kanyang guro. Maaari raw ba siyang magtanong kung ano ang itatawag niya kay Siyang at saan daw ba ito nagmula upang maipaalam niya ito sa kanyang guro? Sinabi naman ni Siyang kay Waxy na dahil sa tinatawag daw siyang uncle ng kanyang guro maaari rin daw siya nitong tawaging uncle. Hindi naman makapaniwala si Waxy dito at napasabi sa kanyang isip na bilang direct disciple daw ng Hall Master ang status niya raw ay napaka-respectable. Tapos bigla na lang daw lumataw ang taong ito na nasa Cauldron Strength Realm lang at gusto pa nito na tawagin niya itong uncle. Ngunit kung ito raw talaga ay uncle ng kanyang guro tama lang daw na tawagin niya itong uncle. Kailangang ikalma niya raw muna ang sarili niya sa ngayon at sinabi niya kay Siyang na kiniklaim daw nito na siya ay uncle ng kanyang guro. Mayroon daw ba itong proof na mula kay Master Gumo? Maya-maya pa ay binato ni Siyang ang isang bagay at sinalo naman ito ni Waxy. Nagulat naman si Waxy nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay token ng kanyang guro. Nakita niya na raw ito at nag-iisa lang daw ito. Hindi niya raw inaasahan na nasa kamay ito ng taong ito. Hindi raw ba kaya na ang mukhang ordinaryo lang na taong ito ay talagang uncle ng kanyang guro? At sinabi niya kay Siyang na maghintay daw muna ito saglit, report niya raw muna ito kay Master Gumo. Sumagot naman si Siyang na sige lumakad na raw ito. At lumipat ang eksena sa main hall ng Poison Hall. Sa loob ay may ibinigay si Master Gumo sa kanyang guro at sinabing ito raw ay ang Red Flame Lotus. Makakatulong daw ito sa mga tao na nasa half transcension. Kapag kinonsum mo raw ito tataas daw sa 20% ang tsansa mo na maabot ang transcension. Nagtanong naman ang Lord kung ito lang daw ba ang ipinunta ni dito at sinabi naman ng matanda na oo narinig niya na raw ang tungkol sa bagay na ito noon at makakatulong daw ito sa kanya. Pinuri ng Lord si Gumo at nagpasalamat naman ang matanda. Sinabi naman ni Gumo na palagi daw siyang tinutulungan ng kanyang guro sa lahat ng paraan kaya normal lang daw na suklian niya ito. Sinabi naman ng Lord sa matanda na ngayong nakuha na raw nito ang kailangan niya umalis na raw sila. Nagtanong naman si Gumo sa kanyang guro kung saan daw ba sila pupunta, bakit daw ba sila nagmamadali. Mayroon daw ba siyang maitutulong, tutulong daw siya base sa kanyang makakaya. Sinabi naman ng matanda na ang Lord daw nila ay pupunta sa isang Tier 1 na kingdom na nasa ilalim ng Xuanyuan Kingdom. Kaya wala na rong dapat na gawin si Gumo manatili na lang daw ito rito at wag nang mag-alala. Maya-maya pa ay dumating na si Waxy at tinawag niya si Gumo. Napatanong naman si Gumo kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Waxy na mayroon dong tao sa labas na nagkiklaim na uncle siya ni Master Gumo at nagpupumilit daw ito na pumasok. Uncle, sambit naman ni Gumo at napasabing kailan pa raw ba siya nagkaroon ng uncle. Ang tatay niya raw ay nag-iisang anak lang kaya paano daw siya magkakaroon ng uncle. Sinabi naman ni Gumo na ngunit hawak daw nito ang token ni Master Gumo na siya namang ipinagtaka nito at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na ang taong ito ay ipinadala ng Master. At sinabi niya kay Waxy na ang token niya raw ay binigay niya lang sa iisang tao at iyon daw ay ang Mysterious Master. Anong Master? Tanong naman ng matanda. At sinabi naman ni Gumo na ito raw ang bagay na gusto niyang i-report sa kanya.
Mayroon daw ba itong uncle na bata pa ang itsura? Napaisip naman ang matanda dito at nagtanong kung ano raw ba ang pangalan ng taong ito. Sinabi naman ni Gumo na ang pangalan daw nito ay Sun Siyang ngunit siguradong iyon daw ay isa lamang alias at hindi niya raw alam kung ano ang totoong pangalan nito. Pinahanap niya na raw ang pangalang Sun Siyang kay Lao Shun ngunit wala daw itong nahanap na ganitong pangalan doon sa Chanwo Kingdom. Kaya siguradong ito raw ay dahil sa ayaw daw na ipaalam ng master na yon ang tunay niyang identity. Nagtanong naman ang matanda kung nasaan na raw ba ito ngayon. Sinabi naman ni Gumo na pagkatapos daw nilang maghiwalay ng landas doon sa Red Lotus Mountains hindi niya na raw ito nakita mula nun ngunit binigay niya raw ang token niya sa master na yon. Ngunit may nagdala daw nito rito ngayon kaya siguradong ito raw ay kanyang pamangkin o kaya naman disciple. Sinabi naman ng matanda na ang master niya raw na si Jin Chengzhou ay namatay 13 taon na ang nakakaraan. Wala raw itong sinabi sa kanya tungkol sa mga disciples o mga successors nito kaya hindi raw siya sigurado. Ngunit kung ang tao daw na yon ay nagmula sa kanyang side siguradong makikilala niya raw yon. Sinabi naman ng Lord sa matanda na pupunta lang daw naman siya sa Chanwo upang maglibang kaya ayos lang daw kung postpone daw muna nila ang trip ng ilang araw. At dahil sa ito raw ay mula sa division ng matanda kailangang tingnan niya raw ito upang maiwasan ang iba na mag-take advantage dito. Nagpasalamat naman ang matanda, at sinabi niya kay Gumo na papasukin niya raw ang mga ito. Gusto niya rong makita kung ang uncle daw ba ni Gumo na ito ay legit. At pagpasok ni Siyang ay nagtanong siya kung sino raw ba sa kanila si Gumo. Napasabi naman ang elder sa likod na pinaninindigan pa rin daw ito ni Siyang. Saan daw ba nakuha ng taong ito ang arrogance na ito? Nagtaas naman ng kamay si Gumo at nagtaka kung bakit hindi siya kilala ng master. Ngunit teka lang, narinig niya raw na sinabi ng King of Medicine na ang master daw ay nag-e-specialize sa pagdidisguise kaya sa tingin niya mukhang ginamit lang daw ng master ang mukha ng taong ito. Sinabi naman ni Siyang na siguro naman daw nakita na ni Gumo ang token. At gusto raw ng master niya na papuntahin ito sa Xuanyuan Kingdom. Napasabi naman si Gumo sa kanyang isip na parang may mali. Ang presence daw ng taong ito ay katulad ng master ngunit ang lakas daw nito ay. Kaya tinawag niya na master si Siyang at nagsabing bakit gusto daw nitong papuntahin siya sa Xuanyuan Kingdom, kailangan niya pa raw bang maghanda. Sinabi naman ni Siyang na hindi raw nila dapat na questionin ang desisyon ng kanyang master at hindi na raw ito dapat na magtanong pa ng marami. Pagdating niya raw doon sasabihin na raw sa kanya ng master ang lahat. Napatanong naman ang elder sa kanyang isip kung anong klaseng tao daw ba ang teacher ni Beast Tamer Zhang Zuan. Ang butler niya raw na ito ay niwala pa sa Acupoint Opening Realm ngunit hindi lang daw sa wala itong takot sa harap ng isang Poison Hall Master na nasa pinnacle ng Supreme Realm napakayabang pa raw nito. Saan niya raw ba nakuha ang confidence na ito? Oo, totoo raw na hindi pinapatay ang mga envoys ngunit ang mga tao raw ngayon na nasa harap nila ay mga Poison Masters. Pipigilan niya na lang daw ba ito, para kahit papaano buo pa rin ang katawan nito kapag pinatay nila ito. Tinawag naman na friend ng matanda si Siyang at tinanong kung ano raw ba ang pangalan ng master nito. Pangalan ng master ko, sambit naman ni Siyang at sinabi sa matanda na sino raw ba ito sa tingin niya. At ito ay nag-e-interrupt ng ganito sa usapan nila ni Hall Master Gumo. Napamura naman dito ang elder at napasabi sa kanyang isip na napakahina daw ng butler na ito ni alam daw ba nito kung sino ang tao na nasa harap niya. Nagawa daw nito na may tago ang presence niya ng mabuti at na-maintain daw nito ang kanyang composure pagkatapos ng mga nangyari. Kaya siguradong ito raw ay isang transcendent. At yun daw ang dahilan kung bakit ni hindi raw siya makagalaw. Ngunit bakit tila gusto pa raw na hamonin ito ng butler na ito? Nagulat naman ang Lord na nagawang magsalita ng ganito ng isang 5-dan Cauldron Strength Fighter sa isang Transcendent. Hindi lang daw ito basta kay abangan ito raw ay baliw na.
Ngayon ay makikitang naglabas ng matinding aura ang matanda at nagsabing siya raw ay ang master ni Hall Master Gumo. Siya raw ay si 4-star Poison Master na si Jin Kanga. So, mayroon na raw ba siyang karapatan na mag-interfere sa usapan nila ngayon? Pinakalma naman ito ni Gumo at sinabi niya kay Siyang na guro niya raw ang taong yon. Napasabi naman si Siyang sa kanyang isip na tinatakot daw ba siya ng taong ito. Marami na raw siyang nasaksihan na mga nakakatakot na bagay. At kahit yung master teacher Su nga raw ay nakikinig sa kanyang master nang hindi nagrereklamo. At ang tao raw na ito ay isa lamang poison master kaya napaka-nonsense daw na mas nakakatakot pa ito sa world's best career na master teacher, hindi raw ba? At binulungan niya ang sarili niya na maging matatag. Maya-maya pa ay sinabi niya sa matanda na sino naman daw ang may paki kung ito ay isang 4-star poison master. Kahit nga raw ang mga master teachers na si Su Fan at Ling Yuheng ay binabati ang kanyang master ng may paggalang. Ni hindi nga raw umaalma ang mga ito kapag sinisigawan sila ng master niya. Kaya ang ibig daw bang sabihin ng matanda higit pa siya sa mga 4-star master teachers. Su Fan at Ling Yuheng, sambit naman ng matanda at nagsabing ang tinutukoy daw ba ni Siyang ay ang mga elder ng Myriad Kingdoms Alliance Master Teacher Pavilion na si Master Su at Master Ling. At napasabi sa kanyang isip na ang mga yon daw ay mga tanyag na mga 4-star Master Teachers sa Myriad Kingdom Alliance at hindi lang daw sa malalakas ang mga ito pa raw ay mga elders ng Myriad Kingdoms Alliance Master Teacher Pavilion kaya ang mga ito raw ay mga respectable na mga tao at ito raw ay kahanay na sa royal family ng Myriad Kingdom Alliance. Tapos ang mga ito raw ay magalang na binabati ang master ng taong ito, paano daw yon naging posible? At kung iyon daw ay totoo sino raw ba kaya ang master ng taong ito, at ganoon raw ba talaga ito kalakas? Tinanong naman ni Siyang ang matanda kung kilala niya raw ba si Master Su at Master Ling at sumagot naman ang matanda na oo, nagkita na raw sila. Sinabi naman ni Siyang na dahil sa kilala niya na raw pala ang mga yon sasabihin niya raw ito. Ang master niya raw na si Master Yang Zuan ay isang master teacher. Tungkol naman sa kanyang level hindi niya raw ito pinagsasabi kaya wala daw siyang alam tungkol dito. Ngunit sinabi na raw minsan ni Master Su na ang master niya raw ay siguradong nasa 6-star pataas, na siya namang ikinagulat ng lahat. Ang pinakamalakas daw sa Myriad Kingdom Alliance na si Master Kang ay isa lamang Pinnacle 4-star. Tapos 6-star at Pinnacle 4-star, kung titingnan daw ay 2-star lang ang agwat ngunit in reality napakalaki daw ng agwat na ito. Kaya raw pala na ang taong ito na nasa Cauldron Strength Realm lang ay napakayabang at ni hindi man lang natatakot sa kanila. Napasabi naman ang elder sa kanyang isip na ang akala niya raw ay isa lamang Grandmaster Beast Tamer ang teacher ni Zhang Zuan. Hindi niya raw inakala na ito raw pala ay isang Super Master Teacher na 6-star pataas. Kaya raw pala napakalakas ni Zhang Zuan kahit na napakabata pa nito. Sinabi naman ni Siyang na oo, tama daw yon. Ngunit ang master daw nila ay palaging napaka-unpredictable at mysterious at ang nagre-request daw ngayon sa presence ni Master Gumo ay ang kanyang young master na si Zhang Zuan. Kaya ihanda na raw ni Master Gumo ang kagamitan niya sa lalong madaling panahon at magdala daw ito ng maraming mga lason nang hindi raw ito magpanik kung sakaling kakailanganin niya ito. Napasabi naman si Siyang sa kanyang isip na mukhang nagulat daw sila sa mga sinabi niya. Maya-maya pa ay nagtanong ang matanda sa Lord sa pamamagitan ng sound transmission kung nagsasabi daw ba ng totoo ang taong ito. Sinabi naman ng Lord na napaka-confident daw nito sa mga sinasabi niya at wala raw itong bahid ng pagpapanggap. Kaya natatakot daw siya na ang Master Yang na ito ay hindi ganoon kasimple ngunit madali lang din naman dong malalaman kung nagsasabi ito ng totoo. Hindi raw ba't sinabi nito na pupunta sila sa Xuanyuan Kingdom, naalala niya raw na dadaan sila sa area na yon kapag papunta sila sa Chanwo kaya maaari daw silang pumunta doon at tingnan ito.
Dahil kung ang Master Yang daw na ito ay talagang 6-star Master Teacher mas mabuti raw na makilala nila ito. Ito raw ay magiging beneficial para sa kanila at maaari rin daw na madali lang na marisolba ang kanyang problema. At nagkasundo na nga sila na sumama kina Gumo doon sa Xuanyuan Kingdom. Sa kabilang dako naman ay napa-exhale si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na mukhang wala naman dong naging mali sa kanyang training, sadyang nawalan na raw talaga ng effectiveness ang Spirit Beast Blood. At napakasayang daw dahil tumaas lang hanggang sa 35,000 cauldrons ang lakas niya. Nakakuha daw siya ng 30 drops ng Spirit Beast Blood doon sa Beast Hall at mayroon pa rong natitirang 7 pagkatapos ng kanyang training, ngunit wala na raw itong silbi sa kanya ngayon, kaya maghahanap na lang daw siya ng paraan kung paano niya ito magagamit sa ibang bagay. Ibibigay niya na lang daw kay Taba ang 3 drops mamaya upang ma-awaken nito ang Sky Tier Bloodline at ang natitirang 4 ay ibibigay niya na lang daw sa Howling Beast. Maya-maya pa ay may kumatok sa labas at pinapasok naman ito ni Zhang Zuan. Ito pala ay si Hall Master Sai at sinabihan si Zhang Zuan na salamat daw sa paghihintay. Nasa loob daw ng inventory ring na ito ang lahat ng libro na ni-request niya at nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. Napasabi si Zhang Zuan na sakto lang daw ang pagdating ng mga librong ito at nagtanong siya kung kamusta na raw ba ang pag-tame nila sa Nightmare Beast. Sumagot naman si Hall Master Sai na unti-unti na rong gumagaling ang mga injuries nito at hindi na raw ito masyadong rebeleng gaya ng dati, at ang lahat daw ng ito ay pinagpapasalamat niya kay Beast Tamer Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na ayos lang daw yun, hindi niya na raw kailangan pa na magpasalamat. Sinabi naman ni Hall Master Sai na kung ganoon ipagpatuloy na raw ni Zhang Zuan ang ginagawa niya at magpapaalam na raw siya. Ilang sandali pa ay napapikit si Zhang Zuan at napasabing na sa kanya na raw ang mga libro ngayon, kaya titingnan niya raw kung mag-e-improve pa siya. Ilang sandali pa ay bumukas na naman ang pinto. Pumasok si Moyu at nagulat nang makitang nag-day training pa rin hanggang ngayon si Zhang Zuan. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung kamusta raw ba, may nakuha daw ba siya. Sumagot naman si Moyu na may nakalap daw siya. Ang Prince Ding mo daw na ito ay nagtatago sa loob ng Master Teacher's Pavilion mula nang makabalik ito sa Xuanyuan Kingdom. At hindi pa raw ito lumalabas magmula nun. Master Teacher Pavilion, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabing ito raw ang pinag-aalala niya. At napasabi sa kanyang isip na nabanggit niya na raw noon na kung babanggain niya raw talaga ang isang conferred kingdom hindi raw magiging harang ang kingdom mismo kundi ang Master Teacher's Pavilion na mayroon sila. Sinabi naman ni Moyu na narinig niya raw na ang Pavilion Master ng Master Teacher's Pavilion na si Master Luo Chenhong ay minsan nang niregaluhan ng royal family at ito rin daw ay best friend ng prince, kaya nakikiusap daw ito na mamagitan. Mamagitan, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kung tatanggapin daw nila ito, paano daw nila ito ipapaliwanag kay Lu Chong na wala pa ring malay hanggang ngayon. Kaya kung nakahanda raw ito na ibigay sa kanya si Deng Mo nakahanda raw siya na makipagsundo. Sinabi naman ni Moyu na mayroon pa rong isang bagay na hindi maganda. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Moyu na ang king daw ng Xuanyuan Kingdom na si King Dingchong ay nag-announce na raw na nakapag-decide na siya na ipasa kay Deng Mo ang trono. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na kahit gaano pa raw ka-troublesome ang pagpatay sa isang crown prince mareresolba naman daw ito sa pangalan ng Master Teacher. Ngunit kung ito raw ay king na ruler ng isang kingdom siguradong magsasanhi daw ito ng malaking ruckus sa buong kingdom kapag pinatay niya ito. Kaya napangisi si Zhang Zuan at napasabing mukhang nakapaghanda raw ito ng husto. Ngunit, sino naman daw ang may pake kung ito ay isang king? Sino naman daw ang may pake kung pipigilan sila ng Master Teacher's Pavilion? Ang lahat daw ng magtatangkang saktan ang kanyang mga mag-aaral ay makakatikim ng bangis ng kanyang paghihiganti. At nagtanong si Zhang Zuan kung kailan daw ba ang coronation. Sumagot naman si Moyu na ngayon daw. Very well,
Sambit naman ni Zhang Zuan. At napatanong si Mo Yu kung ano raw ba ang gagawin ni Zhang Zuan. Huwag daw nitong sabihin na susugod ito sa coronation. Ngunit ang lakas niya raw, hindi raw ba't sinabi na nito na saka na siya susugod kapag naabot niya na ang Pinnacle Supreme, napaka-reckless daw nito. Nag-release naman ng matinding aura si Zhang Zuan at nagsabing naroon na raw siya namang ikinagulat ni Mo Yu. At hindi siya makapaniwala sa napakabilis na pag-breakthrough ni Zhang Zuan sa loob lang ng 4 na araw. Napaka-imposible daw nito. Ano raw ba ang pinakain niya sa sarili niya at naabot niya ang ganito? Kaya raw pala wala man lang sinabi si Zhao Ya at ang iba pa nung binanggit niya ang Supreme Pinnacle nung araw na yon. Ngayon ay alam niya na raw na hindi sila nag-e-exaggerate at mas malala pa raw ito kumpara sa exaggeration at sumama na siya kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Mo Yu na napakahina daw nito kaya mas maigi raw na manatili na lang ito rito kasama nila Zhao Ya at ng iba pa. Dahil siguradong ang laban daw na ito ay magiging madugo. Hindi raw problema sa kanya na protektahan ang sarili niya ngunit mahihirapan daw siya na protektahan ang ibang tao. Sinabi naman ni Mo Yu na siya raw ay isa ng official master teacher ng Master Teachers Pavilion ngayon at siya rin daw ay ang princess ng Chanwo Kingdom. Hanggat wala daw siyang gawin at manood lang sa gilid hindi raw sila magtatangkang galawin siya. Maya-maya pa ay tinawag ni Zhang Zuan ang Howling Beast at sinabing kung ganoon manatili lang daw si Mo Yu sa Stilfang Howling Firmament Beast at kapag magkaroon daw ng panganib umalis na raw ito agad at sumang-ayon naman si Mo Yu dito. Sa kabilang dako naman ay usap-usapan ng mga tao na ngayon daw ay ang coronation ceremony ni Prince Dengmo kaya malaking araw daw ito para sa kanila. Ang magkaroon daw ng ganito ka-genius na king mukhang mayroon na rong pagkakataon na ma-restore ng Xuanyuan Kingdom ang dati nitong glory. At maririnig nga ang paghanga ng mga tao sa ugali, cultivation, at kakayahan ni Prince Dengmo. Ito raw ay kanilang idol. Sinabi naman ni Gumo sa Lord na ito raw ay ang Xuanyuan Kingdom. Napasabi naman ang Lord na ang design daw ng kingdom na ito ay napaka-unique ni mayroon pa raw itong mga formations na nakatago. Sinabi naman ni Gumo na dahil sa ang royal family raw ng Xuanyuan Kingdom ay nagsimula sa mga formations. Ang mga nagdaan daw na mga king ay nag-e-specialize sa mga formations lalo na raw itong si Prince Dengmo. Ito raw ay genius pagdating sa mga formations. Ngunit binara lang ito ni Siyang at nagsabing paano raw iyon naging posible. Ang Dengmo daw na ito ay na-offend ang kanyang young master kaya hindi na raw ito mabubuhay ng matagal. At isa pa kung pagiging genius lang daw ang usapan sino raw ba ang makakapantay sa kanyang young master. Napatanong naman si Gumo na ang young master daw ba ni Siyang, ganoon daw ba talaga ito ka-impressive? Taas noon namang sinabi ni Siyang na syempre. Ang young master niya raw ay isa na ngayong 3-star calligrapher, 2-star master teacher, 2-star beast tamer at iba pa. At ito rin daw ay elder ng Myriad Kingdoms Alliance Physician Guild kaya paano raw may kukumpara si Dengmo sa kanya. Napatanong naman ang Lord na hindi raw ba't ang young master niya ay nagmula sa Chanwo Kingdom, kaya paano raw ito naging elder ng Myriad Kingdoms Alliance? Sumagot naman si Siyang na sino raw ba sa tingin nito ang kanyang young master. Nasolve daw nito ang lahat ng sakit sa Chanwo Kingdom's Physician Guild's Hall of Dilemma. Nagtaka naman dito ang Lord at napasabing hindi raw ba't ang pangalan ng young master ni Siyang ay Zhang Zuan. Bakit ang narinig niya raw na nakasolve sa mga sakit sa Hall of Dilemma na pangalan ay Liu Cheng? Sumagot naman si Siyang na ang Liu Cheng daw ay ang ginamit lang na alias ng young master niya nung nag-take ito ng 2-star master teacher exam. Sinabi naman ng Lord na si Zhang Zuan ay si Liu Cheng, ito raw ba ay ang young master ni Siyang? Sumagot naman si Siyang na oo tama daw yon. Sinabi naman ng Lord na kung si Zhang Zuan daw ay isang physician bakit naman daw ito nag-aral ng mga move ng mga poison master? Ito raw ay ganap na magkasalungat.
Ang mga physicians daw ay nagliligtas ng mga tao at ang mga tao lang daw na mayroong mabuting mga puso ang maaaring maging physician. Samantalang ang mga poison masters naman ay mga cold-blooded at gumagawa ng mga poison upang pumatay ng mga tao. Ito raw ay lubhang magkaiba. Ang ibig daw ba nitong sabihin ang master niya ay mayroong dual personality at ito ay mayroong dalawang sides. Sinabi naman ni Siyang na ang young master niya raw ay napaka-talented kaya hindi na raw weird na kaya nitong matutunan ang dalawang profession na yon. Ito raw ay palaging mabait at welcoming sa iba, at hindi raw ito nakikipag-away sa ibang tao. Dagdag pa ni Siyang na kahit pa raw alam ng young master niya kung papaano gumamit ng mga poison hindi raw ito pumapatay ng iba gaya ng ibang mga poison masters. Sa kabaligtaran, ito raw ay napaka-reasonable sa lahat ng bagay at tinatrato ang lahat ng mga tao ng may kabaitan. Napasabi naman ang Lord sa kanyang isip na anong klaseng mentality daw ba ang kailangan mo upang magawa ang ganitong bagay. Hindi niya raw inaasahan na ganito ka-impressive si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay maririnig ang sigaw ng isang tao na tinatawag ang pangalan ni Deng Mo. Siya raw ay si Zhang Zuan, lumabas daw ito at harapin ang kanyang kamatayan. Nagulantang naman ang tatlo sa kanilang narinig at napasabi ang isang tao na mayroon dong nagsasanhi ng rokas sa altar, papatayin daw nito ang prince. Hindi naman makapaniwala ang tatlo sa nangyayari at napasabi sa kanilang isip na ito raw ba ang sinasabi ni Siyang na palaging mabait at welcoming sa iba, hindi nakikipag-away, at tinatrato ang lahat ng may kabaitan. Bakit ngayon gusto daw nitong patayin ang isa sa mga member ng royal family? Maya-maya pa ay dumating ang Grand Elder at sinabi kay Siyang na hindi raw ba't si Beast Tamer Zhang Zuan ang nagsasanhi ng rokas ngayon. Ano raw ba ang nangyayari? Kakapark niya lang daw sa Beast. Bakit bigla na lang daw nitong gustong patayin ang prince? Sumagot naman si Siyang ng oo at ito raw ang rason kung bakit sila nandito. Pumunta na raw sila agad doon ngayon. At napasabi si Siyang sa kanyang isip na mukhang impatient daw ang young master. Mukhang handa na raw itong gawin ang balak niya. Sa kabilang dako naman ay makikitang lumabas ang dalawang master teachers at sinabi ng isa sa prince na ito raw ba ang master teacher na gustong pumatay sa kanya. Sumagot naman ang prince na oo at ito raw ay isa lamang misunderstanding kaya umaasa daw siya na matutulungan siya ni Brother Luo. Ang lalaki pala na ito ay ang Pavilion Master ng Master Teachers Pavilion ng Xuanyuan Kingdom na si Master Luo Chenhong. At sinabi niya kay Master Bai Chen na ito raw ay isa lamang 2-star Master Teacher. Puntahan niya raw ito at bigyan ng warning na wag mag-interfere sa coronation ceremony ng Highness. Ngunit kapag nagpumilit daw ito binibigyan niya raw ng pahintulot si Bai Chen na deal ito. Sumang-ayon naman dito si Bai Chen. Sinabi naman ni Master Luo sa prince na natakot daw ito at nagkulong dahil sa taong ito. Sumagot naman ang prince na sadyang nabulag lang daw siya. At napasabi sa kanyang isip na gumamit lang daw ito ng isang item upang durugan si Liang at Linlong hanggang kamatayan. At yun daw ang dahilan kung bakit siya tumakbo. Ang akala niya raw ay hihingi ito ng tulong kay Master Yang upang patayin siya ngunit hindi niya raw inaasahan na pupunta ito ng mag-isa. Sinabi naman ni Master Luo na rumekta daw ito rito upang i-deal ang bagay na ito imbes na pumunta sa Master Teacher's Pavilion. At ito raw ay nagsanhi ng rokas. Ito raw ay unwise. Kakalabanin daw nito ang isang 3-star Master Teacher na higit sa kanya. Napaka-disrespectful daw ng taong ito. At bilang mamamayan ng kingdom, ang pag-asta daw ng ganito towards sa king, ito raw ay unloyal, unwise at disrespectful. Maaari niya raw na i-revoke ang master teacher qualifications nito gamit lang ang tatlong rason na nabanggit niya. Maya-maya pa ay sinabi ni Bai Chen kay Zhang Zuan na ito raw ay ang coronation ceremony ni Prince Deng Mo kaya tumigil na raw ito sa panggugulo. Umalis na raw ito ngayon at kakalimutan daw nila ito. Huwag daw siyang sisihin nito kung magiging marahas siya kapag nagpumilit pa ito.
Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na aalis daw siya kapag napatay niya na si Deng Mo. Nagpakilala naman si Bai Chen at sinabing siya raw ay isang 3-star master teacher. Dapat alam na raw ni Zhang Zuan ang rules. Irespeto daw nito ang kanyang mga elders at sumunod sa orders ng mga master teachers na mayroong mas mataas na rank kumpara sa kanya. Susuwayin daw ba ni Zhang Zuan ang mga orders? Maya-maya pa ay tumalon na si Zhang Zuan. At sinabihan si Bai Chen na get lost. Kaya nainis dito si Bai Chen at naglabas ng matinding aura. Sumugod ito at sinabihan si Zhang Zuan na ito raw ay isa lamang hamak na 2-star master teacher tapos nagtangka pa ito na i-disrespect siya. Sinabi naman ni Master Luo na na-irritate na raw ni Zhang Zuan si Master Bai Chen kaya kahit hindi na raw nila i-revoke ang qualifications nito hindi na rin naman daw ito makakasurvive pagkatapos nito. Maya-maya pa ay nagpang-abot na ang dalawa, ilang sandali pa, pagtila ng mga usok, ay makikitang si Zhang Zuan na lang ang nakatayo at nagsabing magmula daw ngayon, yun dong walang kinalaman dito, ay mas mabuti raw na wag na lang makialam sa Bai Angat sa walang malay na si Bai Chen. Nagulat naman si Master Luo na madali lang na natalo ni Zhang Zuan si Master Bai Chen at napasabing ito raw ay imposible. At sinabi niya sa prince na may itinatago daw ba ito sa kanya. Ang tao daw ba talaga na ito ay isa lamang 2-star beginner master teacher? Sumagot naman ang prince na wala din daw siyang masyadong alam tungkol sa taong ito. Ang alam niya lang daw hindi pa umaabot ng 10 araw mula nang makuha nito ang kanyang 2-star master teacher license. Nagtaka naman dito si Master Luo at napasabi sa kanyang isip na normally daw ang mga master teachers na kakapromote lang sa 2-star ay hindi ganito ang level. Sumigaw naman ang ng prince na protektahan daw nila ang highness. At hinarang na nga si Zhang Zuan ng hukbo ng prince. Sumigaw naman ang prince na pabagsakin daw nila ito ngunit sinabi ni Master Luo na wag daw silang magmadali. Hayaan daw siya ng prince na kausapin ito. Ang isettle daw ito ng mapayapa ay ang best case scenario. Napalingon naman ang prince at napasambit sa pangalan ni Master Luo. At sinabi ni Master Luo sa prince na magpapatuloy lang daw ito sa kanyang coronation ceremony at bilisan daw nito. Dahil kapag nakuha niya na raw ang Imperial Jade Seal at ma-take over ang trono magiging madali na lang daw ang lahat. Sumang-ayon naman dito ang prince at dinagdag naman ni Master Luo na sa ngayon kailangan niya raw munang kausapin ng extra si Zhang Zuan sa behalf ng prince. Maya-maya pa ay pinabilasan ng prince sa mga tauhan na ihanda ang coronation ceremony. Napasabi naman si Master Luo sa kanyang isip na hindi niya raw masisisi si Zhang Zuan. Ngunit sa ngayon ay kailangan niya rong suklian ang utang niya sa kingdom. At ngayong humantong na raw ito sa ganito hindi na raw siya maaaring magtago pa. Maya-maya pa ay pinatabi niya ang hukbo ng prince. Tumabi naman ang mga ito. Nagsalita siya at nagsabing marahil ito raw ay si Master Teacher Zhang Zuan at pinakilala niya ang sarili niya na si Luo Chenhong ang Pavilion Master ng Master Teachers Pavilion ng Xuanyuan Kingdom. Ngunit hindi umimik si Zhang Zuan. Sinabi pa ni Master Luo na hindi niya raw alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Zhang Zuan at ni Prince Deng Mo ngunit ito raw ay hindi mareresolba sa pamamagitan ng violence at revenge. At dahil sa silang dalawa raw ay parehong master teacher gusto niya rong mamagitan dito. Resolbahin daw nila ito sa mapayapang paraan. Sabihin lang daw ni Zhang Zuan kung ano ang compensation na gusto ni Zhang Zuan at ibibigay niya raw ito sa kanya. Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na sinabi niya na raw na ibigay nila si Deng Mo at aalis na siya sa lugar na ito. Sinabi naman ni Master Luo na ngunit si Deng Mo raw ay ang Crown Prince at ito ay magiging king na ng Xuanyuan Kingdom anumang oras mula ngayon. At kapag namatay daw ito rito ngayon magsasanhi daw ito ng malaking chaos sa parehong kingdom at tao. At kapag ito raw ay nakarating sa ibang Master Teacher Pavilion ay siguradong pipigilan daw siya ng mga ito at ang posisyon nito bilang Master Teacher ay siguradong maaapektuhan.
Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na sinabi niya na raw na tumabi ito. Sinabi naman ni Master Luo na kino-consider niya raw na mayroong malaking potensyal si Zhang Zuan sa edad niya kaya wala raw siyang ginawa, ngunit wag daw itong mag-overstep. Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na kung ayaw nitong tumabi, pues mamatay daw ito. At makikitang ang umatake na si Zhang Zuan. At makikitang napaatras si Master Luo at napasabing napakalakas daw ng suntok na ito. Ang suntok daw na ito ay nagpo-fuse sa power na nakapalibot dito at bigla na lang daw itong dumating sa kanya sa isang kisap mata. Literal daw na wala itong weakness, ito raw ay napaka-flawless. Sa tingin niya raw ay mukhang na-underestimate niya ng husto ang taong ito. At mukhang kailangan niya na raw na mag-all-in, at makikitang ang nag-release ng aura si Master Luo at makikitang ito pala ay nasa half-transcendent mortal na. Nag-infuse siya ng aura at nagtatangkang gamitin ang Flickang Fist. Sa kabilang dako naman ay napasabi si Gumo na masama raw ito at sinabi naman ng matanda na ito raw ay ang pinnacle ghost tier fighting ability na Flickang Fists. Napasabi naman ang Lord sa kanyang isip na ang Flickang Fist daw ay isang ability na napaka-swift at mayroong napakaraming moves. Kaya napakahirap daw ito na madepensahan kapag hindi mo natukoy ang mga core nito. Napatanong naman si Gumo sa Lord kung ano raw ba ang gagawin nila. Bababa daw ba sila upang tulungan si Zhang Zuan? Sumagot naman ang Lord na wag daw silang magmadali. Siguradong alam na raw ni Zhang Zuan ang problemang ito at mukhang ang gusto nito ay ang harapin ni Gumo ang mga soldiers. Ang isang 2-star master teacher na kagaya daw nito, nagawa daw nitong mapaatras ang isang half-transcendent fighter sa isang atake, kahit ano pa man daw ang lakas at potential nito, ito raw ay napaka-impressive. Kung kailangan niya raw talaga ang tulong ng iba dapat tinawag na raw nito si Master Teacher Yang. Ngunit hindi niya raw ginawa yon kaya obvious daw na ayaw niyang may makialam na iba. Manood na lang daw muna sila sa ngayon at saka na lang mag-decide kapag nahirapan na si Zhang Zuan. At ngayon nga ay makikitang ibinato na ni Master Luo ang atake niya. Ngunit madali lang itong dinaanan ni Zhang Zuan na siya namang ikinagulat ni Master Luo. Ito raw ay imposible, alam daw ng taong ito ang posisyon ng mga cores. At makikitang binalot ni Zhang Zuan ng purong dilaw na aura ang kamay niya habang pasugod kay Master Luo. At makikitang napasukan ng dugo si Master Luo. Sa sikmura pala ito sinuntok ni Zhang Zuan at ito ay dumagundong. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na ang paglaban daw sa isang 3-star ng isang 2-star master teacher ay maituturing na insubordination. Matapos niya raw magawa ang bagay na gusto niyang gawin dito, pupunta raw siya mismo sa Master Teacher's Pavilion. Ipapaalam niya raw sa kanila na dinurog niya mismo ang Pavilion Master gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagulat naman dito ang ngayon ay lantang gulay na si Master Luo at napasabi sa kanyang isip na kapag iyon daw ay talagang nangyari ang posisyon niya raw sa Pavilion ay mare-revoke. At hindi lang daw magtatapos ang career niya, mapapatawag pa raw siya sa headquarters para sa investigation at siguradong pagtatawanan daw siya ng buong Myriad Kingdom Alliance. Ang ding mo na ito, anong klaseng halimaw daw ba ang na-offend nito? Napasabi naman ang Lord sa kanyang isip na ang pag-crush daw sa Pavilion Master ay nangangahulugan ng pag-challenge sa buong Master Teacher Pavilion ng mag-isa. Kahit ano pa man daw ang contradiction o problema, hanggat ang Master Teacher daw na nasa mali ay hindi nagbi-betray sa humanity, wala rong makakadetermine na siya ay guilty kung malampasan niya ang lahat ng obstacles sa loob ng Master Teacher's Pavilion. Talagang ang Master Teacher Zhang Zuan daw na ito ay napaka-interesting. Sa loob naman ay nagulat ang prince nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Master Luo at napatanong kung ano raw ba ang nangyari. At sinabihan niya ang kanyang hukbo na ano pa raw ba ang ginagawa nila, pigilan na raw nila si Zhang Zuan ngayon din. At makikitang ang susugurin na si Zhang Zuan ng mga sundalo ng prince. Napasabi naman ang matanda na masama raw ito.
Madali lang daw na patayin ang general ngunit mahirap daw na makatakas mula sa mga army nito. Kahit gaano pa man daw kalakas ang skills ng isang tao, mahihirapan daw ito na makatakas sa isang well-trained na army. Sinabi naman ni Gumo na oo, ito raw ay magiging malaking problema. Napasabi naman ang Lord sa kanyang isip na hindi raw maaaring gamitin ni Zhang Zuan ang kanyang Poison Master skills dito bilang isang Master Teacher. Mukhang magiging malaking problema daw sa kanya na atakihin ang kingdom. Dahil kung gagamitin niya raw ang kanyang Poison Master skills dito siguradong magkakaroon daw ng suspicion sa kanyang identity. At siguradong iimbestigahan daw siya ng mga higher-ups ng Master Teachers Pavilion at ito raw ay magiging isang malaking mantsa sa kanyang buhay. Maya-maya pa ay sinabi ng elder kay Gumo na sa tingin niya raw ay panahon na para gumalaw ito. Sumang-ayon naman dito si Gumo ngunit sinabi ng Lord na teka lang, wag daw silang magmadali, tingnan daw nila ng mabuti ang nangyayari. At dito nga ay makikitang sinabi ni Zhang Zuan sa mga soldiers na ang pinakamahalagang bagay daw sa pagbaybay nila sa larangan ng refining ay ang determination. At yun daw ang gagabay sa kanila patungo sa improvements at accomplishments at patuloy na binigyan ni Zhang Zuan ng mga lessons ang mga soldiers. Na siya namang ikinagulat ng Lord, kailan pa raw ba ito nag-umpisang magbigay ng klase? Ngunit teka lang, hindi raw nagbibigay ng klase si Zhang Zuan. Ito raw ay ang paghabol sa daan-daang kaaway sa pamamagitan ng kataga, ang pag-annihilate sa buong army sa pamamagitan ng speech. Ito raw ay ang impartation ng Heaven's Will. Sinabi naman ni Gumo na gagana raw ba ito sa ganitong pagkakataon. Sinabi naman ng Lord na totoo raw na ang impartation ng Heaven's Will ay hindi ganoon ka-impressive at malakas ngunit kapag naabot mo raw ang isang certain na level of cultivation ay magiging iba raw ang epekto na siya namang ipinagtaka ni Gumo. Sinabi pa ng Lord na alam daw ni Elder Jin na mayroon siyang mahinang katawan mula pa pagkabata at hindi niya raw magawang matrain ang sarili niya kaya noon pa man daw ay napamahal na sa kanya ang pagbabasa. Binabasa niya raw ang kahit anong libro na makita niya at marami na raw siyang nabasang records tungkol dito mula sa mga lumang libro. Kapag naabot mo raw ang pinakamataas na level ng impartation ng Heaven's Will, maaari mo raw na mabigkas ang mga kataga na magre-resonate sa essence ng mundo, direkta sa utak ng iyong audience. At kahit pa raw sila ay mga kalaban, ang mga ito raw ay susuko at mawawalan ng will na sumagot man lang. Essence ng mundo, sambit naman ng elder at sinabing kung talagang ganoon daw hindi raw ba't medyo napakalakas nito. Sinabi naman ni Gumo na kahit sino pa man daw ang makalaban mo, sa moment daw na magsimula ka na sa klase ang lahat daw ay susuko dito. Kaya ang ibig daw bang sabihin nito ang lahat ng tao sa mundo, hanggat buhay lang ito magiging mag-aaral niya. Sinabi naman ng elder na hindi raw yon. Ang ibig niya rong sabihin na ang tao raw na tinutukoy nila, hindi raw ba ito ay si Master Kong. Sinabi naman ng Lord na hanggat magsimula lang daw na magsalita si Master Kong ang lahat daw ng nakikinig ay iniisip na guro nila siya. At kahit pa raw na ang makarinig nito ay ang pinakamalakas na tao na gustong-gusto siyang patayin maiimpluwensyahan pa rin daw ito. At ayon daw sa mga sabi-sabi ang mga demon daw na mula sa ibang mundo ay minsan nang nagpadala ng mga army upang tugisin si Master Kong. Nag-iisa lang daw si Master Kong nung mga panahong iyon ngunit hindi raw ito natakot sa kabila ng katotohanan na nasa pagmumukha niya na ang mga blades at mga swords at siya ay nag-umpisang mang-aral. Makalipas lang daw ang ilang minuto ay bigla na lang nag-collapse ang army na mula sa ibang mundo at sila ang nag-away-away imbes na tugisin si Master Kong. Sa tingin daw ba nila ang ginagawa ni Zhang Zuan ngayon ay hindi katulad sa history na yon. Sinabi naman ni Gumo na ang ibig daw bang sabihin ng Lord nangangaral si Zhang Zuan ngayon upang i-hold ang mga sundalo. Sumagot naman ang Lord na oo, tingnan daw nila sa baba. Karamihan sa mga sundalo ay nakaupo na sa sahig upang sanayin ang mga sarili nila gaya ng iniuutos ni Master Teacher Zhang Zuan.
Kani-kanina lang daw ay nababalot ng bloodlust ang atmosphere ngunit ngayon ay naging peaceful na. Hindi naman makapaniwala ang elder dito at nang tumingin siya kay Siyang ay mas lalo siyang nagulat. Totoo raw ba ito? Ito raw ay ang communication breakthrough. At nagulat nga ang apat nang makitang nag-breakthrough na si Siyang papunta sa Acupoint Opening Realm sa pamamagitan lang ng communication. Napatanong naman ang Lord sa kanyang isip kung gaano na raw ba katagal mula nung magsimulang magbigay ng klase si Zhang Zuan. 20 breath cycle, o 30. Ang level daw na ito, kahit pa raw ang mga 3-star at pinnacle 4-star master teachers na nakita nila ay hindi kayang gawin ang bagay na ito. Maya-maya pa ay sumigaw ang prince at nagsabing ano raw ba ang ginagawa nila, wag daw silang makinig sa nonsense na ito. Patayin na raw nila si Zhang Zuan ngayon. Iniuutos niya raw na gawin na nila ito ngayon din. Ngunit nagalit lang ang mga soldiers dito at sinigawan ang prince na tumahimik daw ito. Hindi naman makapaniwala ang prince sa nangyayari. Sila raw ay kanyang mga soldiers, kumakain sa pagkain ng royal family at nag-training sa loob ng ilang libong araw kaya bakit ba ni-betray daw nila siya ngayon? At napamura ang prince sa kanyang isip, pinatay niya lang daw ang isang mag-aaral nito kaya bakit kailangan pa raw siyang sugurin nito, i-injure ang isang 3-star master teacher at ang pavilion master ng master teacher pavilion, at ginawa pa raw nito na traidorin siya ng kanyang mga sundalo. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan ang mga sundalo na batiin siya ng mga ito. At binati nga nila si Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala si Moyu rito. Ito raw ay ang half-teacher right. At ang gawin ito ni Zhang Zuan sa napakaraming mga tao, ang relationship daw na mayroon sila ay hindi kasing lakas ng relationship sa pagitan ng guro at isang mag-aaral ngunit higit naman ito kumpara sa iba pang mga relationships. Hinarap daw ni Zhang Zuan ang libo-libong mga tao nang hindi man lang nag-pay flinch. Binigyan niya raw ito ng lecture at naging mga half-students niya. Mukhang mayroon daw pala talagang kakayahan si Zhang Zuan na makagawa ng sarili niyang pangalan sa darating na Master Teachers Tournament. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na alright kung hindi raw nila gusto na pigilan siya tumabi raw sila at sumunod naman ang mga soldiers dito. Sinabi naman ni Deng Mo na siya raw ay ang Crown Prince at ang magiging king ng Xuanyuan Kingdom kaya paano daw siya mapapatay ng basurang tulad ni Zhang Zuan. Hindi raw magiging madali na patayin siya at inutusan niya ang tauhan na ibigay sa kanya ang Imperial Jade. Kinuha niya ang Jade at sinabing siya na raw ngayon ang king ng Xuanyuan Kingdom at ina-acknowledge ng Myriad Kingdom Alliance. Kaya titingnan niya raw kung sino sa kanila ang magtatangkang galawin siya. Hindi naman nakaimak si Zhang Zuan dito at napasabi sa kanyang isip na inignore lang daw ng taong ito ang ceremony nung na-pressure siya ngunit ngayon ay kinuha niya lang daw ng ganoon ang trono. At ngayon ito raw ay isa ng king ito raw ay malaking trouble kapag pinatay niya ito. Tumawa naman ang prince at sinabing ngayong siya na raw ang king na ina-acknowledge ng Myriad Kingdom Alliance magtatangka na raw ba sila na galawin siya, may karapatan pa raw ba sila na galawin siya. At sinabihan niya ang mga soldiers na pinakain daw sila ng kingdom ngunit nagawa daw nilang i-betray ang kingdom kaya mamamatay daw silang lahat. At sinabi niya kay Zhang Zuan na binigyan na raw ito ng deal ni Pavilion Master Luo ngunit tinanggihan niya pa ito. At ngayon ay huli na raw ang lahat. At ibinato na nga ng prince ang seal. Ngunit nag-reply lang ang Myriad Kingdom Alliance na kailangan mag-report daw muna at kailangang makompleto ang ceremony bago i-take over ang trono. Ngunit hindi raw nito sinunod ang rules at tinake over daw nito agad ang trono nang walang authorization. Kaya ito raw ay hindi ina-acknowledge ng Myriad Kingdom Alliance. Napasabi naman ang prince na ito raw ay imposible at sinabi naman ng isa na ito raw ay ang tunay na envoy token nakita niya na raw ito noon. Ngunit tinulak ito ng prince at sinabing tumahimik daw ito, alam niya raw yon.
Sinabi naman ni Zhang Zuan sa prince na dahil sa hindi raw ito ina-acknowledge ng Myriad Kingdom Alliance bilang king ibig sabihin daw nun wala sa kanya ang control at wala na rong makikinig sa kanyang orders. Sumagot naman ang prince na ano naman daw ang pake niya kung hindi sila makinig sa kanya. Sa tingin niya raw ba matatakot siya nang wala sila. Totoo raw na napakalakas ni Zhang Zuan ngunit hindi raw ganoon kadali na patayin siya. Sila raw na ding family, nakuha daw nila ang napakayaman na lupaing ito na umaabot sa libo-libong kilometro, nabigyan ng conferred title, at nanatiling malakas sa loob ng libo-libong taon. At ni hindi nga raw magawang magtangkang mag-invade ng ibang mga kingdom sa kanila. At ito raw ay hindi lang dahil sa simpleng pure strength ngunit ito ay dahil sa mga formations. Hindi naman umimik si Zhang Zuan dito at napasabi naman ang Lord na ito raw ay ang Xuanyuan Formation mukhang i-activate niya na raw ito. Sinabi naman ng matanda na ang formation daw na ito ay ina-activate sa pamamagitan ng Imperial Jade Seal. Ito raw ay ang last line defense ng buong kingdom at kung gagamitin raw ito ng prince dito maging siya raw ay hindi ito kayang i-hold. At makikitang ang hinampas na ng prince ang Imperial Jade sa sahig at nagsabing kung gusto raw nilang patayin siya sila raw ang mauuna. Kahit hindi pa raw siya ang maging king isasama niya raw silang mamatay. Sinabi naman ng elder sa Lord na hindi raw ba ito ay ang envoy na mula sa Myriad Kingdom Alliance, mayroon daw ba itong alam na paraan kung papaano mabasag ang formation na ito. Sinabi naman ng Lord na ang formation daw na ito ay ginagamit ang mountains at terrains, at dahil sa wala pang nakakakita nito noon bago pa man ito set up sa ngayon daw ay naka-accumulate na ito ng napakalaking amount ng energy. At hindi lang daw siya, natatakot din daw siya na maging ang Pavilion Master ng Myriad Kingdom Master Teachers Pavilion na si Master Kang ay wala ring magagawa tungkol dito. Ngunit sinabi lang ni Siyang na tingnan mo raw ang itsura ng dalawang ito. Tapos sinasabi pa raw ng Lord na siya ay envoy ng Myriad Kingdom Alliance o ano pa. Ito raw ay isa lamang formation, ano raw ba ang big deal dito? Hanggat nandito raw ang kanyang young master ay wala daw silang dapat na ipag-alala. Napariyak naman dito ang Lord at nagsabing ngunit ito raw ay ang Xuanyuan Formation, isang formation na ina-activate lang ng Xuanyuan Kingdom sa loob ng 1,000 taon. Ngunit sumagot lang si Siyang na kung tapos na raw sila magpatuloy na raw silang manood. At makikitang ang hindi na-activate ng Prince ang formation. Na siya namang ikinagulat ng tatlo. Ano raw ba ang nangyayari sambit ni Gumo at nagtaka naman ang Lord kung bakit hindi nag-activate ang formation. May pagmamalaki namang sinabi ni Siyang na ang young master niya raw, kahit hindi raw ito nag-take ng Formation Master Exam, ang mga formations daw na ganito, na ginagamit lang upang i-trap ang mga peste wala raw itong silbi sa harap ng kanyang young master. Nagtaka naman ang prince kung bakit hindi gumagana ang seal. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan sa prince na nung sandali raw na gusto siyang patayin nito dapat inasahan niya na raw na ganito ang mangyayari. Ang formations daw na ito ng prince ay walang silbi sa kanya. Na-dispel niya na raw ito mula pa nung sandaling tumapak siya sa kingdom. Hindi naman makapaniwala ang prince dito at napasabi sa kanyang isip na tama. Ito raw pala ang tao na nag-dispel sa formation ng Lin family sa isang hakbang lang. Napamura siya at sinisi ang lahat ng ito sa mga basura raw na Lin family na yon. At sinabi niya kay Zhang Zuan na sino naman daw ang may pake kung kaya niyang ma-dispel ang mga formations. Hanggat hindi pa raw ito natatapos, wala rong makapagsasabi kung sino ang mabubuhay o mamamatay sabay atake kay Zhang Zuan. Ngunit sinakal lang ito ni Zhang Zuan. Kaya nagmakaawa ang prince na wag daw siyang patayin nito. Nabewitched lamang daw siya ng linlong na yon kung kaya nagawa niya ang mga bagay na yon. Hanggat hindi lang daw siya patayin ni Zhang Zuan ibibigay daw ng Xuanyuan Kingdom kahit na ano man ang gustuhin niya. Ibibigay niya raw ito lahat maging 100 man na spiritual stones o 200 pa man. Spiritual stones,
Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabi niya na raw na papatayin niya ito kaya mamamatay daw ito. Kaya lumingon ang prince at humingi ng tulong sa kanyang great-grandfather. At maririnig ang isang napakalakas na boses na nagsasabing itigil daw ito ni Zhang Zuan. Napatanong naman si Zhang Zuan sa kanyang isip kung ano raw ba ang napakalakas na presence na ito. Ang kalabanan daw ang mga half-transcendent ay kaya niya pa raw sa tulong ng Eye of Insight at Library of the Heavenly Path. Ngunit ang presence daw na ito, natatakot daw siya na ganap na itong nakatapak sa realm na yon. Great-grandfather, sambit naman ng elder at napasabing hindi raw ba kaya nabuhay pa rin ito. Napatanong naman ang Lord kung kilala niya raw ba ang taong yon. Sinabi naman ng elder na mayroon dong Greenleaf Rankang dito sa Xuanyuan Kingdom at ang tao raw na ito ay ang pinakamalakas. At ang half-transcendent daw na 3-star master teacher na si Luo Chenhong ay pangatlo lang sa rangkang na ito. At ang nasa pangalawang rank daw ay hindi isang tao ngunit ito raw ay ang napakalaking backbone ng Xuanyuan Kingdom, at ito raw ay ang pinnacle half-spirit beast na nagtataglay ng dugo ng isang dragon, walang iba kundi ang Steelback Pterosaur. Sinabi naman ni Gumo na kung pangalawa lang ang Steelback Pterosaur, kung ganoon, ang pinakamalakas ay, dumugtong naman ang elder na ito raw ay ang great-grandfather ng Crown Prince na si Prince Dengmo, ang ika-170th King ng Xuanyuan Kingdom. Napasabi naman ang Lord na hindi raw ba't patay na ito. Sumagot naman ang elder na iyon daw ang rumor. Sinabi naman ng matanda na hindi, base daw doon, mukhang naabot daw nito ang Transcendent Prolonged Longevity Realm. At makikitang ang lumabas na ang 170th King ng Xuanyuan Kingdom na si King Dinghong. Sinabi naman ng matanda sa Lord na ito raw ay higit na nakahihigit sa half-transcendent kaya sa tingin niya raw mukhang kailangan na raw nilang sumali. Ngunit sumagot ang Lord na hindi na raw kailangan, titingnan daw muna nila kung papaano ito hahandle ni Zhang Zuan at kapag nakita daw nila na hindi niya ito kaya hindi pa raw huli na tumulong sila sa sandaling iyon. At napasabi ang Lord sa kanyang isip na nagawa daw na matalo ni Zhang Zuan ang isang half-transcendent ng napakadali at na-dispel din daw nito ang Xuanyuan Formation, kaya ang endless tricks daw na taglay ni Zhang Zuan, hindi niya raw maiwasan na ma-curious at tingnan kung ano ang magagawa nito sa harap ng isang tunay na transcendent.